Ba't di ka pa umuwi? May nire-research pa ako eh. Nga pala boss, nakausap ko na si Bai Xingmang. Gusto niya nang mag-file agad ng kaso. Pwede ko nang isend sa'yo bukas ang first draft para ma-review mo na. Tapos sisikapin kong ipasa sa korte yung case files by Tuesday. Sige. Pero kailangan din natin magpahinga, kaya tara na. Ha? Halika na. Okay. Boss, meron ka pa rin palang concern sa iba. Ako ang kailangan magpahinga. Huwag ka lang tumutok sa trabaho. Magluluto ka pa. Sabi mo pwede lang akong magluto after 11 p.m. Hindi maganda yung laging kumakain sa labas eh. Saka yung luto mo, okay naman. Simula ngayon, lagi mo na yung gawin. Sandali, hindi ba makaka-apekto yung luto ko sa pagiging efficient mo sa trabaho? Hindi naman. Saka yung luto mo, ang equivalent, 2 walang kwentang tanong mula sa'yo. Talaga ba? Sige, anong gusto mong kainin? Gusto mo rin ba akong kumanta? O gusto mo ba ng music habang kumakain? Sa totoo lang, ikaw ang unang pumuri sa pagkanta ko eh. Bigla ako naging confident. Isa sa co-living agreement rules natin, bawal kumanta habang nagluluto. Ngayon pwede mo na yung gawin. Boss, nalilito na ako eh. Ang sabi mo nung una, bawal. Ngayon... Tsingyao, gising! Gising! Aray! Walang silbi ang pagluhod mo. Good morning, boss. Sorry po, hindi ko po sinasadyang matulog dito. Gusto sana kitang ipagluto kahapon. Pero narinig kitang humihilik nung nasa pintuan ako. Pumasok ka ba? Natutulog ka. Kaya bakit naman kita aabalahin? Naisip ko magpahinga muna saglit sa sofa habang hinihintay ka. Pero mainit at komportable dito sa loob. Talagang nakakaantok ang tunog ng ulan. Nakatulog ako nang di ko alam. Nakakaantok ang tunog ng ulan? Di mo ba alam yun? 432 Hz ang pinaka-harmonious frequency sa universe. Sabi nila, pag narinig mo ang tunog na yun, makakaramdam ka ng katahimikan. Pang background music sa pagtulog. Effective daw yun. Kalokohan. Eh ano naman yun? Para sa'yo yan. Umalis ka na, ngayon din. Boss. Papasok ka rin naman. Pwede mo akong isabay? Mukha ba akong mapagkawang gawa? Alis ako agad. Pagkailamos. Dahil ba kay Xiangyo kaya ako nakatulog? La 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 la. Imposible. Sa hangin at ulan, yung frequency. Science yun. At hindi dahil kay Xiangyo. Oh, ito. Ano naman to? Pinabibigay ni Attorney Chen ang file na yan. Kasama ka na namin sa kaso. Talaga? Pinaghirapan mo yan at yan ang bunga. Gagalingan ko para di kayo mahirapan. Gets mo ba? Gusto mo bang bigyan kita ng tips dyan? Bakit naman naging ganito si Shujun, ha? Bata ka pa nga. Pag family lawyer ka, maraming hahamon sa paniniwala mo. Alam mo si Sujun ang founder ng Tuan Tuan Online. Businessman siya. Normal na tinatago ang assets pag nakikipag-divorce. Hindi yun ang sinasabi ko. Ha? Kundi si Bai Xingmeng. Kilala mo siya? Sinong mang? Yung bidang babae sa Lingyao Strategy. Yung sikat na drama ngayon. Ha? Nachismis silang dalawa dati. Oo, kilala ko siya! Kilala ko! May chismis siya! Normal lang yun. Normal na may chismis sa mga babaeng artista. Marami akong kilala. Hindi yun eh. Kundi yung timing ng chismis nila. Kung machichismis sila, dapat 2 years ago pa, di ba? Sa records, 3 years nang kasal si Shujun at nag-divorce lang last year. Kasali siya dun sa sikat na drama. Naaalala ko 2 years ago yun. Naalala mo pa ang timeline. Mukhang tama nga si Attorney Chen. Hindi naman. Gusto ko lang talaga si Bai Xingmeng. Hala, sa tingin ko, naloko nga talaga siya. Oo. Buti na lang kay Attorney Chen ako. Perpekto at disiplinado. Di kami binigo. Uy,
Gusto mo maging fan niya? Sipin mo na lang. Para sa trabaho, fan benefit ang overtime. At isa pa, para talagang maranasan mo ang pag-aalaga ko, ako mismo, ang nag-decide na isali ka sa aming Glory and Wealth Group. Ano yung Glory and Wealth Group? Ang pagsali sa team ni Attorney Chen ay parang paglalakbay tungo sa karangalan at kayamanan. Magtrabaho ka lang ng mabuti kay boss at sigurado magkakapera ka. Huwag mo nang silipin, wala si Atty. Chen. Galing talaga sa puso ang paghanga niya kay Atty. Chen, mula loob hanggang labas. Kagalang-galang na Atty. Chang, maligayang pagsali sa aming Glory and Wealth Group. Naku, hindi. Tanying, rookie pa rin naman ako. Dapat may pangarap ka, nakapasok ka sa company at siguradong sa tulong ko, magiging magaling kang abogado. Bakit parang iba at masama ang kutob ko? Malapit na bang dumating ang bagyo, ha? Dumaan kami dyan. Masasanay ka rin. 4 na taon ka na sa company, hindi ka pa rin sanay? Malapit na. Bauri, ang dami pa ring typo sa mga sinabit mong report. Kailangan mo maging mas mahigpit. Tama na, okay? Language teacher ka ba? Masyado ka kasing maluwag. Gusto mo matanggal? Hello? Housekeeping agency ba to? Naghahanap ako ng kasambahay na magluluto ng hapunan ko. Manang, pwede mo bang lakasan yung pagluluto mo? Magingay ka gamit yung mga kaldero tuwali dyan. Ha? Okay, sige. Pwede bang lakasan mo pa? Iho, kung may sakit ka, paggamot ka. Kabustos na nang magingay sa gitna ng gabi. Hindi magandang ugali yan. Hindi kita pagsisilbihan. Pipikit lang ako at makakatulog na ako. Mabilis ako maka-adapt. Kaya ko matulog kahit saan. Hindi ako nagsasayaw. Nagkakalisthenics ako. Napakalamig. Gusto ko mainitan. Mabilis ako maka-adapt. Kaya ko matulog kahit saan. Gising. Gising. Ba't dito ka natutulog? Pasensya na po, sir. Ano pong maitutulong ko sa inyo, sir? Sorry, miss. Kukunin ko na ito. Baka gusto niyong subukan tong isa. Talagang nakakasigla po yan, sir. Okay. Ito po. Dito, sir.
isa pa. Epekto ba to ng sleeping pills? Uy, hello. Pasensya ka na talaga, ha? Sobrang busy kasi ako sa trabaho ko, eh. Ah, okay, sige. Tawagan kita pag may oras ako. Sobrang busy ko dahil sa kaso. Wala na akong oras para tumingin ng bahay. Sa office na ba ako titira habang buhay? Uy, boss! Overtime ka ulit? Okay ka lang? Anong ginagawa mo? Tao siya. Huwag ka na magstay sa office. Magkakasakit ka. Kahit na matalas ang dila niya, mabuti pa rin naman ang puso niya. Nakakaubos din ng energy ang pag-iisip. Huwag kang mahigpit sa sarili mo. Ah, boss. May self-heating pot ako. Gusto mo ba? Ayoko. Labas. Sentonado. 太阳公公回家了，月亮姐姐当空照，河里鱼儿不吐泡，树叶安静了。小蓝猫，快睡觉，梦里星星在微笑。小蓝猫，一睡着。 Ang bango! Ang bango! Ay, manhid talaga ang ibang tao. I-enjoyin ko na nga lang kung mag-isa. Ang ganda ng view, ha? Totoo ba tong nakikita natin na nakatulog sa office niyang 24/7 Hexagon Warrior ni si Atty. Chen? Kahit ang pantas may kahinaan din pala. Siguro pagod na pagod siya. Paano hindi siya mapapagod di araw-araw siyang puyat? Paano man nalamang araw-araw siyang puyat? Ibig kong sabihin kahapon, OT din kasi ako. Kailangan ko tong picturean. Phenomenon level ang eksenang to. Minsan lang to sa isang century. Ano yan? Wala po. Patingin din ako. Makinig kayong lahat.
Hindi ba may 3 bagong staff na hinire ang firm natin? Kaya may welcome party tayo mamayang gabi. Punta kayong lahat after work, okay? Walang anuman. Mag-invite kayo ng kakilala nyo. Mag-enjoy tayong lahat, okay? Good. Chang Yao, hindi ba may ate ka? Papuntahin mo siya. Okay po. Okay. Boss, may self-heating pot ako. Gusto mo ba? Totoo kayang si Chang Yao ang nagpapatulog sa akin? Uy, Chan. Huwag mong masyadong damdamin. Pag nakikita nilang tao ka rin, mas gumaganda ang samahan. Hindi ko naman kailangan maging close sa iba. Grabe, ang lupit mo naman. Sino bang umayos ng problema mo kanina? Alam ng lahat kung anong nasa isip ni Sigma Cha. Okay. Pero maiba nga ako. Kanina lang kasi, ang sarap ng tulog mo. Na-curious tuloy ako. Maliban sa akin, sino pa ang gumagamot sa insomnia mo? Hindi ko sasabihin. Saan si Chang Yao? Lunch break, kaya siya kumain sa labas. Ayaw mo bang magpahingang mga tao, ha? Ang sarap. Ting-ting, ang sarap ng noodles dun sa baba ng office namin. Ililibre kita dun. Balik ka sa office. May problema. Nakakaloko. Kahit lunch break, puro utos. Bahala ka dyan. Chang Yao? Ikaw ba yan? What a coincidence. Ako pala. Yung classmate mong si Wu Chen. Wala na kasi ako maupuan. Pwede ba makishare sa'yo? Upo ka. Mula high school graduation natin. Ngayon pa lang tayo nagkita ulit dalawa. Dito ka rin ba nagtatrabaho? Dun sa law firm sa taas. Abogado ka na pala ngayon. Kakasimula ko lang. Mabuti naman. Dahil abogado ka, pwede mo ba akong tulungan? Ganito kasi yun. Nakwento sa akin ng team leader ko na yung mama niya nag-invest ng almost 2 million sa P2P online lending platform. Tapos itong P2P company, biglang nagka-problema. Dahil doon na-ospital ang mama niya. Abogado ka naman eh. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong dapat nilang gawin para protektahan ang karapatan nila? Kasi, ang totoo, hindi ko feel yan, Wuchen. Sabihin mo sa team leader mo mag-consult na lang sila sa professional financial fraud lawyer. Ang formal mo naman. Nagtanong lang ako kasi classmate kita. Yung mga tulad mo, siguro, hindi kayo sumasagot ng walang bayad. Hindi, kasi ang totoo niyan, hindi ko Hey yan... bro, kapag masakit ang tiyan mo, saan department ka pupunta? Sa gastroenterology. Bakit? Anong... Ibig sabihin, alam mo ang sagot? Sinabi niyang hindi siya nagbibigay ng financial fraud services. Pero pinipilit mo siya magbigay ng legal advice. Ngayon, kung meron kang problema sa tiyan mo, bakit hindi ka magpatingin sa doktor? Kahit makahanap ka ng doktor, kailangan mo pa rin ng appointment, di ba? Ayaw mong gumastos. Gusto mo ng libre. Hindi, no? Kinakausap ko lang yung dati kong classmate. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba? Ako ang boss niya. Bayad ko ang oras niya. Hindi ko hahayaang aksayahin niya yun sa katulad mo. Ano, free consultation? Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya na mag-resign? Saka family law ang expertise niya. Patulong ka pag makikipag-divorce ka na. Bilang boss niya, bibigyan kita ng discount. Sorry, may meeting pa ako. Una na ako. Ba't ganyan ka makatingin? Pero boss, paano kung mabuti ko siyang kaibigan tapos kakausapin mo ng ganun? Mapapahiya lang ako sa kanya. Ang totoong kaibigan, hindi ka pagsasamantalahan. Isa pa, hindi naman niya alam kung anong scope ng work mo. Mabuti ba yan? Paano naman kung dati ko siyang crush?
Paano kung may nararamdaman ako sa kanya? Gusto mo yung nangihingi ng pabor, nakikinabang sa effort ng iba at sinungaling? Bulag ka ba? May point ka dyan. 4 years ka nag-law school. So 35,000 and 40 hours yon. 8,760 hours ang isang taon ng law internship. 43,380 hours ang kailangan bunuin ng lawyers para magka-license. Oras ang pinakamahalaga sa bawat lawyer. Para kang nagsayang ng 1 minute ng buhay mo sa 1 minute free consultation sa mga ganung tao. Di mapapalitan ng minuto't segundong na sayang. Next time talaga tatanggi na ako. Huwag ka lang tumanggi. Tanggihan mo yung magagaspang ang ugali. Hindi natin nire-respeto ang mga di rumerespeto sa halaga ng mga lawyer. Pero di ba, madalas kang pumupunta dito, boss? Ikaw ang nag-invite sa akin dito. Hindi po, boss. Sinend ko yan sa kaibigan ko. Boss, nagme-message lang po ako sa kaibigan ko pero nasend sa'yo eh. Sorry po kung narong send ako. Okay lang. May tatanong din naman kasi ako sa'yo. Alam kong challenging at mahirap na trabaho ang pagiging lawyer. Maraming hindi tumatagal. Kakayanin ko, boss. Hindi. Tingin ko wala kang talent para maging lawyer. Ba't di na lang kita maging life assistant? Ganito, bumalik ka na sa bahay. Pasasahurin kita. Ano yung life assistant? Gagawin mo lang ang pinagagawa ko sa'yo. Halimbawa, barado ang drain at kailangang ayusin. Pero hindi ko alam kung paano magtanggal ng bara. Tingin mo, alam ko? Yung ma-appreciate ka ng boss. Siyempre nakakatuwa pero gusto ko pa rin maging lawyer. Boss, masarap noodles dito. Gusto mong orderan kita? Hindi na. Puntahan mo ako mamaya, ayusin mo yung drain. Pag pinatagal mo pa yon, baka singiling kita sa nasayang kong oras. Boss, wala na yung bara. Ito nga pala yung binili kong drain cleaner. Pwede mong gamitin to pag may nagbara sa mga tubo. Lagyan mo konti tapos banlawan mo. Okay. Nga pala, pwede ba kitang makausap? May welcome party mamaya. May mga damit kasi ako sa kwarto. Magpapalit lang ako. Alis ako pagkatapos. Salamat, boss. Boss, ba't nandito yung mga maleta ko? Dinala ko pabalik. Ha? Hindi tama na sa office ka natutulog. Pinababalik na kita dito sa bahay. Mang Ting, makinig ka. Ang weird talaga. Pinabalik ako ni Chen Hang sa bahay niya. Hala! Bigla ko naalala, yung isang kaso na napanood ko sa legal program noon. May lalaki nagkaroon ng alitan sa dati niyang kulig. Tapos pinagbantaan siyang papatayin ng dati niyang kulig. At itong dating kulig, may niloko at sinamang bagong kulig sa bahay niya. Pero pagdating ng bagong kulig sa bahay, pinatay siya ng dating Tumigil kulig. ka na nga! Maraming nakaalitan si Chen Hang at marami na siyang natanggap na death threats. Hindi kaya talagang naka-encounter siya ng psychopathic killer? Sinasabi ko sa'yo, posible yun. Isipin mo na lang, napakayaman niya. Saka kung hindi talaga siya nagka-problema, bakit siya nakipag-agawan sa'yo sa apartment? Saan ba mas maganda tumira, sa mansion o sa apartment? Alam ko namang hindi siya mabuti. Hindi na kita ito chat.